paano po ito kung sakasakali pong wala talagang sisipot sa tanggapan ni VP Sara sa plenary hearing po sa kanilang budget? Meron na ho bang dito corresponding rules kung paano po ma-resolve yan? Well, ang Ted, ang nakasala ngayon sa plenary is the entire budget. Hindi lang naman yung budget ni VP Sara. And from all indications, dahil parang sumulat na yata siya, talagang wala siya intention na dumalo at mag-designate kung sino man ang magre-represent sa kanyang opisina. Well, if you will recall, dun sa committee, ang nilabas ng committee is yung parang nagkaroon ng committee amendment doon sa kanyang budget na tinanggal at nire-align yung mga MOOE na mga, alam mo na, yung hindi kasama sa operasyon ng kanya opisina at ibinalik doon sa mga ahensya ng inire-realign doon sa ahensya ng pamahalaan na may kinalaman dito, DSWD and so forth and so on. So, ano ang mangyayari mamaya? So, pag tinalakay yung inopen na uli kasi supposedly no isang araw yan at na ano lang ngayon lang tinalakay. Kung i-open yan, of course the budget will be defended by kung sino man. Hindi ko alam kung sino magde-defend, kung si Stella o si Stella. And then i-open yan for interpellation. Maaring magtanggap ng mga manifestation, etc. o magtatanong si Stella o sino man na magdi-defend. And then at the end of the day, assuming na walang dumating doon, nothing prevents the House, yan, alam mo naman ang plenary, nothing prevents the House to terminate yung kanyang budget, yung deliberation do sa kanyang budget. Kasi hindi naman pwedeng iwanan mong bukas yan na hindi mo ite-terminate dahil last day namin ngayon. Hindi mo naman pwedeng isakripisyo ang buong budget just for the sake na napilitin mo na kailangan dumating siya because hindi namin maaaprobahan yung budget. So ang mangyayari po, posible, kung ako lang tatanungin mo, I do not know. Ito ang mangyayari. Ako lang, sa pantaha ko, nothing that prevents the House later on na kung magkakatanungan man kahit na wala siya ay ite-terminate din yung kanyang deliberation sa kanyang budget at pag na-approve na on second reading ang lahat ng budget, then during the time of amendment, then bubuksan ang period of amendment. Ang pagkakaalam ko, yung sinabit lang ng Committee on Appropriation na committee report with amendment will be yung sa OVP. Okay. At pagkatapos noon ay wala na, isasara na yan dahil ang individual amendment will be left for the small committee to be created to decide and to tackle later on. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.